What's up guys? Ito na yung part 6 ng Java tutorial natin. Dito sa video na to, ituturo ko sa inyo yung data type at yung variable. Magsisimula muna tayo sa variable. So, saan ba natin narinig yung variable na yan? Sa pagkakaalala ko, parang math ata, no? Oo, math. Binalikan na naman natin yung math. Siguro sawa na kayo sa math, no? Pero di natin may iwanan yan. Laging nasa buhay natin yung math. So, yung variable ganun din, si find x, find y, find z, lahat yan. So, ganun din dito, hindi siya naiiba. Meron din variable dito. So, x, y, z, ganyan-ganyan. Tapos mag-a-assign ka ng value. X equals 32. Ganyan yung math, no? Kung naaalala nyo. Itong x na to, ito yung variable. Tapos ito yung value niya. So, ano pa ba? Pwede kang mag-y. Y equals 100.5. Tapos hindi siya limited sa isang letter lang, pwede din maging word yung variable mo. For example, height, variable. Yan yung pangalan ng variable natin. Ang height natin is 175. Tapos age, pwede din age, no? Age equals 18. Age ang variable natin. Tapos, pwede ang variable mo, pwede rin siya maghawak either numbers or letters. So, for example, ang variable ko ay name. So, pwede siya maghawak ng pangalan. For example, Jonathan. Ganyan. Tapos, meron pang, ano bang name na gusto mo? Adrian. Ganyan. Tapos, pwede din namang sentence. Ganyan. Kunyari, ang sentence natin, I am the king of the world. Yan. So, yung pagpapangalan mo dito sa variable, iaayon mo sa laman niya para mas madali siyang maintindihan. Kasi kung ipapangalan mo, age, tapos biglang ganyan yung laman, kung malayo na yung code mo, napakahaba na ng code mo, tapos may nakita kang age doon, malilito ka, akala mo number yan, pero ang laman niya is I am the king of the world. Magkakaloko-loko. Kaya dapat inaayon nyo yung pangalan ng variable sa laman ng value niya. Bale, doon lang tayo sa variable. Ang ganda lang ituturo ko sa variable. Ang susunod naman ay data type. Burahin ko lang to. Tapos, may bubuksan ako ditong picture para ma-explain ko ng maayos yung data type sa inyo. Yan, ito. Yan yung data type. Kung makikita nyo, dito sa kaliwa, meron tayong primitive data types. Tapos dito sa kanan, meron tayong non-primitive data types. Anong pinagkaiba niyan? Itong primitive data type, makikita nyo, meron ditong numeric or non-numeric. Siyempre, alam nyo naman, pag sinabi numeric, may kinalaman sa number yan. Pag non-numeric, walang kinalaman sa number yan. Itong nasa kanan naman, non-primitive data types. Ang tawag din dito ay reference data types. Kung dito sa kaliwa, andito yung number, dito sa kaliwa, walang kinalaman sa number, ano naman tong non-primitive data types? Basically, itong non-primitive data types na to ay medyo complicated siya, pero naglalaman siya ng pwedeng may number, pwedeng may letters. Combination, pwede. Mahirap siya i-explain pa ngayon. Pero siguro dito sa non-primitive data types, ang magagamit pa lang natin ngayon dito ay yung string. Ito yung parang pinakamadali niya na magamit ngayon so far. Pero technically, itong non-primitive data types ay class yan. Parang narinig na natin yung class, no? Saan nga pala yun? Ako nga pala, no? Sa IDE natin may class. Etong class. Oh, so class siya. Pero ngayon, hindi pa natin siya maintindihan. Hindi ko may explain sa inyo yung class pa ngayon. Sa susunod na yon, sa future pa. Pero ngayon, aralin muna natin yung primitive data types. Tapos, aralin natin tong non-numeric type, tsaka tong numeric type, lahat yan. Tapos, dito sa non-primitive data types or reference data types, ang aaralin natin dito, muna, string. Tapos sa future, itong array. So mag-start muna tayo dito sa numeric type.
dito sa primitive data types. So, dito tayo sa integer. Integer, basically, mga whole number yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, negative 1, negative 2, negative 1 million. Yan yung mga integer. Etong floating point, ito naman yung may mga decimals. For example, 1.12, 7.55, negative 36.88888889. So, itong mga nakikita nyong under ng integer, like byte, short, int, long, mga whole number yan. Itong mga nasa under ng floating point, itong float, double, mga ano naman yan, mga may decimal yan. Bali, ano pinagkaiba yan? Kung lahat to whole number. Meron akong picture dito na nakita din sa internet. So, lahat naman nakikita ko mga picture dito, usually sa internet lang galing yan, no? Saan na ba yun? Ito. Yan. So, makikita nyo dito, boolean, byte, short, int, long, float, double, char. So, yung nakita nyo ditong byte, ang hinuhold niya lang number is from negative 128 to 127. So, kapag lumagpas ka dyan, hindi na kayang i-hold ng byte yung number na yon. So, sa short, makikita nyo hanggang negative 32,768. So, blah, blah, blah. Int, blah, 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 blah. Tapos long, blah, blah, blah. Tapos yung float, makikita nyo, meron siyang 6 to 7 decimal digits. Sufficient siya doon. Tapos sa double naman, mas malaki. Meron siyang 15 decimal digits. Kaya niya. Pero merong mga disadvantage din, no? Kapag mas malalaki yung mga nasa store mo. For example, kapag ginamit mo long, pero ang required lang naman is int, mas malaki ang ginagamit niyang size. Medyo mas hindi ka makakatipid sa space. Pero usually, malalaki na yung mga ano ngayon, no? Yung mga memory ngayon. Pero maganda pa rin is maging efficient tayo. So, pipiliin nyo pa rin kung anong magandang data types ang gagamitin nyo. So, lahat naman to, nagagamit. Pero meron dyan yung parang bihira na lang magamit, no? Tulad ng byte. Bihira lang naman magamit yan kasi ang liit lang naman ang number na nasa store nyan. Yung short, ano na din yan, konti lang din gumagamit niyan. Ang madalas, itong boolean, int, double, char. Itong char, makikita nyo, kaya niya mag-store ng single character. For example, A, B, C. Hindi siya nakakapag-store ng words, like Jonathan, mga names, mga ganun. So, yung mga nasa-store niya lang is mga letters lang talaga. For mga special characters, for example, ampersand, dollar sign, yung percent na sign, yung mga sa @yahoo.com, no? @gmail.com, exclamation point, yung mga yon kaya i-store din ng char yon. Basta isang character lang talaga ang kanyang i-store. Ngayon, kaya ko tinuro sa inyo kanina yung variables, in-explain ko sa inyo kanina kasi gagamitin natin siya dito sa data types. So, paano natin gagawin yon? So, punta tayo sa IDE natin. So, dito, sa loob ng main, ita-type natin yung data type, int. Int ang gusto kong gamitin. Kung naalala nyo, ang int ay ano ang range niya. So, puntahan ko yung ano natin. Ang range ng int ay negative 2 billion, 1, blah, 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 tapos 2 billion, tapos 647, blah, 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 na yan. So, hanggang dyan lang ang pwede niya ma-store. So, balikan natin IDE natin. Mag-iisip ako ng variable muna. Int x, tapos kailangan yung ilalagay kong value dito is yung within ng range ng 2 billion na yon. So, 150. Tapos wag nyo kakalimutan yung semicolon. Ngayon, makikita nyo wala siyang error kasi ang 150 is nasa loob siya ng range ng int natin. So, kung gagamitin natin yung byte, ang byte, tignan ulit natin yung picture natin. Ang byte is negative 128 hanggang 127. So, balikan natin IDE natin. So, kung gagawin ko siyang byte, mag-e-error siya kasi ang 150 is lagpas na siya ng range ng byte. Pero kung gagawin nating short, which is, balikan natin, ang short naman is negative 32,000 tapos 232,000, kaya niya na. So, balikan natin ng IDE natin. Short. Yan. Pero tulad nga ng sinabi ko, minsan lang natin ginagamit ng byte tsaka short.
So, usually, makikita nyo, int ang gagamitin natin. Ngayon, gusto ko siyang palagpasin sa range ng int natin. Yung range ng int natin, negative 2 billion something, tapos hanggang 2 billion. So, kung gusto ko siyang gawing 5 billion, so, gawin natin siyang 5 billion. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, tama, 5 billion na ba to? 5 billion na nga. Hindi na siya mababasa. Burahin ko ulit Hindi na siya mababasa. Kasi, int siya, hindi siya sakop ng int. Ang makakasakop sa kanya ay float. Ay long. Ngayon, bakit may error? Balikan natin yung picture natin Ba't may error? Sakop niya naman ay napakalaki, no? 1 10 100. Basta sobrang laki niyan. 9 something, tapos negative 9. Pero bakit nag-error siya? Balikan natin yung IDE natin, tapos i-hover natin. Pag hinover mo, lalabas yung error niya. Integer number too large. Ba't kaya naging ganun? Kasi, ito din, nagtataka din ako Kasi kapag long, tapos tinype mo yung values niya, hindi niya ina-assume na long pa rin yan. Kailangan mo i-confirm na long siya. Paano mo siya i-confirm na long? So, maglalagay ka ng suffix sa likod. Ano yung suffix na yon? Letter L. O, diba? Umayos na siya. So, kapag nagtatype ka ng long, tapos may malaking value ka, lagi mong ilalagay is L. Kasi ang ina-assume lagi ng Java natin is int siya. Weird, no? Pero long naman nilagay mo, pero hindi niya binabasa as long siya. So, kailangan mo pa siya i-confirm na siya long. So, lalagyan mo siya ng L sa dulo. Mamaya, ganun din sa float. Ituturo ko sa inyo. Sa float, kailangan palagyan ng F yon. So, papakita ko lang sa inyo ulit yung picture. Balikan natin. Yung float ay 6 to 7 decimal digits. Pero siguro kahit hindi na natin kompletuhin yan, yung mga ganyan-ganyan. Basta makapag-decimal lang tayo sa float, pati sa double. So, balik tayo sa IDE natin. So, try natin mag-type ng float. Float. Sabihin natin dito ay height. Pwede, diba? Sabi ko sa inyo, ang variable natin, pwedeng single letter or word. Basta ma-explain natin or mapakita natin kung ano ba yung hino-hold niyang value. So, ang height ko, sabihin natin ay 100.50. Ang liit niyan. Ang liit, no? 150. Kaya natin realistic naman. So, sige meron naman sigurong 100, no? Pero, yung mga average na lang siguro. Ano ba? 160? Di ako sagrado sa average natin, no? Pero 160.15, tapos semicolon. O bakit may error? Yun nga, sabi ko sa inyo, kasi ang pinoprovide natin ay double. Ang gusto niya, float, no? So, kailangan natin siya lagyan ng confirmation na float siya. So, ano yun? Letter F naman. F, small letter, or pwede din capital. Same case din pala dito, no? Pwedeng capital L or small na L. Pero, ang maganda kasi dito sa capital L, hindi ka malilito. Kapag small L ang ginamit mo, medyo magulo siya. Baka isipin mo 1 siya. Ayun, at pag hinover mo siya, long literal ends with lowercase l. So, replace L with capital L. So, ang nire-recommend nila is gamitin natin ay capital letter. Last but not the least ay yung check natin yung huling data type natin. Sana yung picture na yon ay double. Ano ba ang double? Tingnan natin. Ang double ay kaya niya ang 15 decimal digits. Pero hindi na natin tatapusin yan. Hindi na natin gawing 15 decimal digits yan. Basta makapagbigay lang tayo ng example. So, balik tayo dito. Double. Tapos, number my decimal. Ganyan na lang, my decimal. Kung ano pangalan natin. Tapos, ang decimal natin dito ay siguro 0.123456789. Kahit ganyan na lang. Tapos semicolon. Okay, wala siyang error. Gumagana siya. So, lahat to ay mga numbers, which is yung, balikan natin sa picture natin. Sorry, mali yan. Ay yung mga numeric type ng primitive data types. So, susunod naman, dito naman tayo sa non-numeric type ng primitive data types. Meron tayo ditong Boolean at char. So, puntahan natin yung picture nating isa. Check natin kung ano yung nasa store nila.
At ang boolean ay true or false. So, meron din tayo ditong char. Kanina ay ito yung mga single characters or mga special characters. So, gawa na tayo ng example. So, gawin natin yung boolean muna, no? Punta tayo sa IDE natin. So, gawa tayo ng boolean. Pwede pala tayo mag-comment dito. Ano ba yung comment? Pag sinabi mong comment, para siya sa mga reader lang. Hindi siya mababasa ng IDE natin o ng compiler. So, kahit ganituhin natin, no? Basta ang pagko-comment, kailangan double slash lang siya. So, lahat ng ilalagay mo dyan sa along the line na yan is hindi mababasa ng IDE natin. So, try natin i-run. Tignan mo, hindi siya mag-error. Ay, no, hindi siya nag-error. Pero kung wala kang double slash, may error siya. Tapos, pag tinry natin ni-run, yan, no, nagkakaroon siya ng not a statement. So, ang comment, ang purpose ng comment is para lang siya sa reader, para maintindihan siya ng nagbabasa ng code mo. So, usually, mga explanation yan. For example, dito, ang maganda explanation dito is, ano ba maganda ilagay sa comment? Wag kayong this. Ano lang, kahit sabihin natin, ano na lang, no? Primitive data type. Ganyan na lang. Primitive data types. Yan. Tapos dito, mga hindi naman non-primitive na. Primitive data types. Tapos, isingit pa natin dito. Dito yung numeric. Tapos dito, primitive data types. Primitive data types. Tapos, lagay natin dito non-numeric. Yan. So, kahit maglagay ka niyan, hindi mababasa yan. O, para lang sa atin yan. O, para explain lang natin kung ano yung code na to. Parang ganun lang siya. Okay? So, gawa na tayo ng example natin sa non-numeric. Ang nala natin, boolean, tsaka char. So, boolean muna tayo. Boolean is true or false. So, boolean is human. Is human, is animal. Ikaw bahala kung anong gusto mong sabihin. Basta ma-describe natin yung laman ng value natin. Is animal false? Ibig sabihin, hindi siya animal, false kasi siya. So, pwede din namang is car true. Pero nakikita niyo iba yung color niya, no? Meron siyang orange, tapos dito orange din. Ang ibig sabihin niyan, kapag orange siya, dito sa IDE na to, kapag orange siya, ibig sabihin, reserve word na siya or reserve keyword. Pag sinabi mong reserve, hindi na siya pwedeng gamitin as variable. So, sabihin natin, etong double, reserve yan, no? Kasi orange yan. So, kapag ipapangalan mo yung variable natin as double, mag-e-error siya. Tingnan natin. Unexpected token. So, kung long ang ipapangalan mo sa variable natin, mag-e-error siya. Kung ipapangalan mo ay boolean din, mag-e-error siya. Kasi nga, reserve word na siya or reserve keyword. So, kailangan, ibahin mo yung pangalan mo. Like, ito, is car. Yan, hindi siya reserve. Pwede mo siyang gamitin. Last but not the least, dito sa non-numeric natin ay yung char natin. Char is yung special character or yung single character. So, char, favorite letter. Ang favorite letter ko ay E. Sabi natin E. Pero makikita niyo may error yan. Bakit? Iba yung nakalagay dyan, no? Pero kasi bakit ang error niya is kapag gumagamit ka ng char, dapat meron kang single quote. Yan, single quote. So, kapag kapag gusto niyong palitan yung laman yan, basta single letter din or character, pwede namang at, pwede ring percent, hindi siya nag-error, kita nyo, pwedeng plus, pwedeng parenthesis, tapos asterisk, pwede lahat yan. Basta kahit anong single na character. Yun ang char. Tsaka wag niyong kakalimutan, single quote. Pag wala siyang single quote, mag-e-error siya. So, lagyan natin. Bale, tapos na tayo sa primitive. Check natin yung susunod. Dito na tayo sa non-primitive. Dito sa non-primitive, itong string lang siguro ituturo ko muna ngayon, tsaka na tong array. Dito sa string, ito yung word natin. Word.
o kaya sentence. Papakita ko sa inyo. Buksan natin IDE natin. So dito, lagay natin dito ay non-primitive. Primitive or reference data type. No? Ganun din yan. Non-primitive data type or reference data type. Yan, naka-comment. Hindi yan mababasa ng IDE natin. So, string, sabi ko, ay word. So, simulan natin, string. So, capital siya, no? String. Pero itong mga nakikita nyo dito is small letter. Sa string, capital letter. I-explain ko yan sa susunod kung bakit siya capital letter. Pero, sinabi ko nga kanina is class kasi siya. Pag ang mga class is nagsa-start talaga sa capital letter. Kita nyo naman dito, di ba? Class. Tapos, main. Capital letter. Ganun talaga. Ganun ang naming convention kasi dito sa Java. Kapag class ka, capital letter ka. So, string tayo, variable. Anong pangalan ng variable natin sa string? Name. Parang kanina lang. Tapos sabihin natin Jonathan. Papakita ko sa inyo, Jonathan. Pakita ko may error na naman. Bakit may error? Cannot resolve symbol Jonathan. Bakit? Kailangan din ba nito ng single quote? Try natin. Ay, ano yan? Bakit ayaw? Too many characters in character literal. Bakit? Ano yun? Kasi, kapag sinabi mong string, double quote siya. Kitams, kapag string siya, double quote ang kailangan mo. So, lahat ng mga ilalagay nyo sa ng mga words na to is dapat nasa loob ng double quote. So, magawa pa tayo isang example pa. String, favorite, ano ba maganda? Favorite color or favorite sentence or favorite quote. Ang favorite quote ko ay huwag niyo kalimutan talaga to yung semicolon na yun baka mag-error kayo dyan. Maraming nagkaka-error dyan. Favorite quote ko ay slow but steady wins the race. Yan, slow but steady wins the race. Kita nyo? Basta nasa loob ka ng quote, di ka magkaka-error. Ganon ng string. So, ang string is composed of series of characters lang yan. So, parang ito lang siya ng car. Composed of maraming single characters lang siya. Gets? Bale, hanggang dito na lang tayo. Sa susunod na video, ay ipapakita ko sa inyo kung paano i-print tong mga values natin dito gamit itong mga variable natin. So, sige, bigyan ko kayo ngayon ng sample. Tapos sa susunod is palalaguin pa natin, no? System.out.println. Tapos ipiprint natin yung variable natin. For example, x. Gusto natin ipiprint yung x. Imbis kung naalala nyo, di ba pa nagpiprint line kayo, yung roses are yellow, ganyan, roses are yellow, naka-double quote siya, roses are yellow, ganyan. Naka-double quote. Pero kapag nagpiprint ka ng variable, tandaan nyo, is wala siyang double quote. As is mo siyang ilalagay. Kung ano yung nakikita nyo dito, yan yung ipiprint nyo. Kung nilagay nyo yung x na yan, hahanapin ng system natin yung x na yan, tapos makikita niya, nandito siya. So, titignan niya yung value niya, which is ito. So, print mo na i-run natin to. Makikita mo na kaya niyang i-print yung laman ng variable natin. Pero ituturo ko to sa susunod na video ng mas malalim, no? Sige, hanggang dyan na lang tayo. Kita-kits sa susunod na video.